Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat po, Lord God, sa inyong biyaya. Wala po kami dito kung wala po ang iyong biyaya sa amin, O Lord God. Salamat po dahil patuloy po naming nakikita, Lord, at nararanasan ng iyong kapangyarihan. Lord, salamat po for allowing us to live with your power, with your authority, Panginoon, na kung saan, Lord, hindi lamang po ito basta namin na babasa sa inyong salita, kundi yung pinangako mo na binigyan niyo po kami ng authority and ng banal ng Espiritu na kami po'y na-empower through your Spirit. Salamat po, Panginoon, dahil nararanasan po namin ito. Continue to cleanse us, O Lord God, by the power of the blood of Yeshua, Panginoon, sa oras na ito. Lord, bigyan niyo po kami bagong puso, bagong isipan, Panginoon, at dinideklara po namin, Lord, mangyari po ang iyong kalooban sa oras na ito. Ikaw po masunod, ikaw po maghari, Panginoon. We give you all the glory and praises, Lord. We love you, Lord God, in Yeshua's name. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Thank you po, Lord. Pwede bang tignan mo lang yung katabi mo, kapatid, at sabihin mo lang sa kanya, bless ako, nandito ka ngayon. Amen. Shalom po sa lahat, maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin online. Thank you po, Lord. May mga kapatid tayo naka-join sa online po natin, mga nasa taga-Kainta. Hello po sa inyo dyan, Sister Cherry. No, salamat sa Lord. Yun ang kagandahan po na tayo ay nagla-live na double portion, di nga lang double, no? Na yung mga kapatiran po natin na kahit naka-attend po ng mga worship service, pero may nababalikan at pwedeng merong attenan o joinan po via online. Thank you po, Lord. Hallelujah. Kung ang mundo ginagamit ang social media for hindi magandang purpose, pero iti-take po natin yung opportunity na ito na kung saan ma-share, ma-spread yung gospel, yung liwanag, Panginoon, yung liwanag sa ating lahat. No, gamitin natin. Pwede ba sabihin mo yung sa katabi mo? Gamitin mo yan para sa glory ng Lord. Amen. Yan. No, hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Thank you po, Lord. Mabuti ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. All glory to God. Na sa kabila po, baka may kanya-kanya tayong mga hinaharap na mga pagsubok sa buhay, pero salamat sa Panginoon dahil naging mabuti ang ating Diyos. Nakita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, pwede mo bang basahin ito? God's purpose. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, may purpose ang Panginoon sa'yo. Amen. May purpose ang Lord sa'yo. Kung bakit ikaw ay nandito, itong mga kabataan na kasama ni Junie, no? Kung bakit nandito, ang mga kasing edad daw ni Sister Lek. O ka-height. Ay. No? Kung bakit nandito kayo, syempre, at ako'y naniniwala, tayong lahat naniniwala, may purpose ang Lord. Hindi aksidente. Amen. Kung bakit nandito tayo ngayon at present tayo, inalaw ng Lord na kung saan nandito tayo ngayon at nakakarinig ng word ng Panginoon, may purpose ang Panginoon. At kung bakit nabubuhay ka sa mundong ito, kapatid, sabi mo sa katabi mo, may purpose ang Lord. Kaya nga sabi nila, Bishop, sino nga ba yung nagsasabi ni Pastor na praise God, sabi mo sa katabi mo, buhay ka pa sa National Prayer Gathering no? Hallelujah! God is good! Amen! Hallelujah! Marami ka mang pinaglabanan, maraming nangyari, pero salamat sa Lord at nakakatayo pa tayo, buhay tayo, may hininga tayo, nakagising tayo. Amen! Palakpakan po natin ang Lord.
God's purpose. Sabi dito, God's purpose will prevail. Naalala ko, naituro ko ito dati. May isang mensahe ako na ituro nito. God's purpose will prevail. And it must prevail sa ating buhay. No, mangyari yung purpose ng Lord. Yun yung mangyari dapat sa atin, sa ating pamilya. Amen. Sa ating pamilya, sa buhay natin personal, kung ikaw ay may mga anak, maging sa mga anak mo, kapatid, ipag-pray mo na yung purpose ng Panginoon, yun yung kanyang malakaran. Yun yung mangyari sa kanyang buhay. Kahit na sabihin mo, baby pa yan, maganda nga, nasa tiyan mo pa lang eh. Maganda nga, wala pa eh. Pero pinagpipray mo na yung magiging anak ko, ang lalakaran, purpose, plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Ngayon, maraming tao may sariling purpose. At yun ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Pero kapatid, the ultimate purpose na dapat nangyayari sa atin, walang iba kundi yung purpose ng Panginoon sa iyo. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Colossians 1:16, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, fire. For by Him, all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Hallelujah! Amen! Sabi, lahat. Sabi, for by Him, all things were created. Kung bakit may nakikita tayong mga halaman, yan ay galing at nilikha ng Diyos. Kung bakit may nakikita tayong dagat, magagandang beach, kapatid, lahat ng yan, kinreate ng Diyos. Yung nakikita nating maganda, tumingin ka sa paligid mo. Naks naman. No? Ayaw nilang tumingin. Baka matakot daw pagkatingin. Hallelujah! For by Him all things were created. Yung gandang-ganda ka sa tanawin, yan ay create ng Diyos. Yung mga mountains, yan ay created by God. Amen. Sabi, in heaven and on earth, visible or invisible. No, nakikita man o hindi, sinasabi, whether thrones and dominions or rulers or authorities. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay itong blue? Naka-highlights na blue. 1, 2, 3, fire. All things were created through Him and for Him. Kaya kung tayo po ay naniniwala na tayo kinreate ng Lord, kapatid, kinreate ka para sa Kanya. Para sa Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, para ka kay Lord. Amen. Sa Lord ka. Created ka by God at para sa Kanya. We are not an accident. Amen. Hindi ka aksidente na, ewan ko, bigla na lang ako ipinanganak sa mundong ito. Ewan ko, bakit naging kamukha ako ng daddy ko? Ewan ko, bakit naging kamukha ako ng nanay ko? No? Hindi po tayo aksidente. Amen. Kundi naniniwala tayo kung bakit tayo at inalaw ng Lord na tayo mabuhay sa mundong ito, may purpose ang Panginoon. Kung bakit yan ang mga anak mo, may purpose ang Lord. Kung bakit ikaw ay tatay ngayon, may purpose ang Panginoon. Kung bakit ikaw ang nanay ngayon, may purpose ang Lord. Sa mga tatay dito, nanay, tignan mo lang yung anak mo. Kung nandito anak mo, titigan mo lang siya ng tiger look. No? May purpose ang Panginoon kung bakit yan ang anak mo. Walang aksidente. When you think of purpose, the first thing that comes to mind is probably your own individual purpose. Minsan daw po, madalas, pag sinabi natin purpose, ang naiisip po natin, sarili nating purpose. You might think that the most important thing to consider today is your purpose. Pag sinabing purpose daw, ang naiisip natin madalas, sarili natin, para sa atin, o yung purpose natin. But, that's not actually true. The most important purpose to consider is God's purpose.
Na kung saan dapat ang maging priority natin, the ultimate purpose or the most important purpose daw. Kapatid, walang iba kundi yung purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ako po madalas sine-example, anak, kapatid, katulad ng pinag-aaralan natin sa family altar, malaki ang parte ng magulang sa kanyang mga anak. Kung gusto mo, yung anak mo ay lumaki nang may takot sa Diyos, kapatid, ipakita mo na ikaw ay may takot sa Diyos. Sabi nga daw po, yung itinuro sa atin ni Sister Con, di ba? Visionary. Ma-vision ang mga bata. Ano ba yung kasabihan? Sa mata ng bata? Yan na naman, nakalimut. Ano ba? Kung ano nakikita ng bata, kung ano nakikita ng bata sa matanda, yun. Gawa-gawa na lang tayo. Pero kung ano talaga nakikita ng bata sa mata niya, tama. Diba? Kung ano nakikita niya sa kanyang magulang. Ito example, iinom kang alak o magbibisyo ka. Tapos sasabihin mo sa anak mo, anak, bakit mo ginagawa yan? Nakita mo yung anak mo, ganun din ginagawa. Anak, bakit mo ginagawa yan? Kapatid, kahit hindi mo ituro sa bata na ganito ang bisyo, kahit hindi mo ituro, pag nakikita sa iyo yan, gagawin at gagawin yan. Kung anong gusto mo, maging future ng iyong anak, kapatid, sabi sa Bible, train. Amen? Train up a child the way he should go. I-train mo ang bata kung saan ba siya dapat lumakad, mamuhay, dumaan. Amen? Kung gusto mo ang iyong anak lumaki ng maka-Diyos, taniman mo na ng maka-Diyos na bagay. Amen? Sabi, the most important purpose to consider is God's purpose. Sabi, if your life was a book, you would not actually be the main character of the story. God would be. Si Lord ang nagsulat ng iyong storya. The world is always trying to put our own purposes at center stage. Yan ang gusto ng mundo. Ikaw ang bida. Gusto ng mundo na ikaw ang bida, ikaw mailagay dyan. Plano mo, yung gusto mo. Kaya kahapon nga, mensahe ni Pastor, in example niya, ang mundo ngayon, yung top 1 na law ng sinasabi mo, Pastor. Do what you want. Do what you want. Hindi man masama na ikaw gumusto o may gawin ka. Pero kapatid, yan ba ay purpose ng Panginoon? Sa mundo ngayon, do what you want. Hanggat wala kang natatapakan, hanggat masaya ka. Kung saan ka masaya, sabi daw, go. Kapatid, hindi tayo ganyan. Amen. Kundi kung ano ang purpose ng Panginoon, yun ang lalakaran natin. Pwede ba sabihin mo yan sa katabi mo, kung ano purpose ng Lord, yun ang lalakaran natin. Amen. Lalakaran natin kung anong purpose ng Lord, kung anong pagkatawag ng Lord sa atin. The Bible, the Word of God, reminds us of the truth and helps us to see the reality that God's purpose is the most important purpose. Kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, makikita natin, nire-remind tayo ng Diyos doon sa truth na wala ng ibang purpose na dapat na mangyari sa atin o pinaka-importanteng purpose, wala ng iba kundi yung purpose ng Panginoon sa iyo. At kapag yun ang nangyari sa iyo, you are blessed. Pwede bang ideklara mo yan sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Pag purpose ng Panginoon na nilalakaran mo at nangyayari sa iyo, God's purpose for Abram, nung siya'y Abram pa lang,
No, alam natin yung naging story nito, balikan po natin. Sabi dito, go from your country, sabi ng Panginoon, and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be blessing. Tandaan natin sabi ng Lord sa kanya, go! Saan, Lord? Go! Sabi ng Panginoon sa kanya, go! Pagpapalain kita, I will make you a great nation. Ang daming pangako ng Lord sa kanya. At sabi ng Lord sa kanya, so that you will be a blessing. Nung siya po'y Abram pa lang, sabi sa kanya, para ikaw ay mapagpala, go. I will bless those who bless you. And him who dishonor you, I will curse. And in you, all families of the earth shall be blessed. Sa pamamagitan mo, Abram, sabi ng Lord, marami sa mundong ito mapagpapala. Ang tindi ng blessing kay Abraham. You'd think that everything would be great if you receive such a lofty purpose daw. But this was not the case for Abram. In verse 10, we see that there was a famine in the land. Sa Genesis po. Nung siya'y pinag-go ng Lord, si Abram sumunod sa Panginoon. Gumaw naman po siya. Pero hindi po naging madali yung naranasan ni Abram. Tama po ba? Nabasa ba natin yung story ni Abraham? Nagkaroon pa ng famine. Hindi naging madali. Pero wala po tayong mababasa doon na nagreklamo ito si Abram. Wala siya sinabi doon na kung saan, ano ba naman yan, Lord? Sinabi mo, go ako. Tapos hindi naman pala, ganito naman pala, sabi mo, pagpapalain mo ako, sabi mo, gagawin mo pa. Walang reklamo. Kundi sumunod sa Panginoon siya. Sabi, there was a famine in the land. So Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land. Nakaranas pa siya ng ganon. God's purpose prevails in Abram's life. Tingnan po natin in Genesis 12. Sabi dito, when Abram entered Egypt, the Egyptians saw that the woman was very beautiful. Sino yung tinutukoy na woman doon? Si Pastora? Ano ba? Hindi. Si Sarah. Nakita si Sarah ng Egyptian, sabi, wow, ganda babae. Napakaganda daw, sabi daw po sa personal o sa mga turo po, magandang babae daw po ito talaga para mapansin. Parang Esther. Wow. Esther Dondoy. Hallelujah. And when the prince of Pharaoh saw her, they praised her to Pharaoh. Habi, may magandang babae dun. Ang tindi, ang ganda. And the woman was taken into Pharaoh's house, and for her sake, he dealt with Abram, and he had sheep, oxen, male donkeys, male servant, female servant, male servant. Sa madaling salita, binigay. Ang daming binigay na blessing, ari-arian, mga hayop. Mga hayop. Ang daming binigay kay Abram. Dahil ang pakilala nila, sila'y magkapatid. O sige, kunin mo to, lahat ng ito, ganyan-ganyan. So Abram's prediction did sort of come true. The Egyptians saw Sarai as beautiful and became rich because of it. Aba, nagamit yung kagandahan. No, ginamit ng Diyos. May purpose No, unfortunately, Pharaoh took Sarai to be one of his wives. This put God's purpose in jeopardy because the great nation, sabi, he promised was supposed to come through Abram and Sarai, but God intervened. Makikita po natin yung story na parang, hala, asawa yun Pero biglang mapapagano, alam mo yung pagano na sana, biglang, Pero nakuha na nila yung blessing. Uuwi sila na ang dami nilang dala.
From doon sa famine, yung severe famine na naranasan nila, ngumiti lang si Sarah eh. Biglang na-bless na. But the Lord, sabi, afflicted Pharaoh and his house with great plagues because Sarah is Abraham's wife. Nakaranas itong Egyptian dahil kay Pharaoh na inasawa niya si Sarah. Kaya sabi ni Pharaoh, umalis na nga kayo dito, hindi mo sinabi, asawa mo pala yan. Dala-dala na nila yung mga mautak. Pero makikita natin yung purpose ng Lord. No, madalas o minsan nangyayari po sa atin yan. Tama po ba? Yung gagamitin ng Lord, yung secular na work mo, o kaya yung mga tao na, sasabihin mo naman unbeliever. Hindi naman Pero ang tindi ng favor mo. Amen? Kami nga lang po nung nagpunta ng Binangonan, ang tindi ng favor namin. Mamaya na lang namin i-share sa inyo. No, ang tindi ng favor na ginawa ng Lord. Hallelujah, yung nilakad po natin na sa Sports Fest na December 30, nagpe-pray na kami. Tinanong kasi muna namin kung yun ay available. So nung nagpunta po kami sa BRCC, sabi ko talaga, Lord, in Jesus' name, Lord. Kasi kapag pag na po yun, meron na, wala na talaga. No? Tapos sinabi, uy, tinignan yung available. Hallelujah. Alam niyo po ginawa, binlock na agad. Ni-reserve na, nilagay na, Jags go. Wala pang usapang wala pang ganto ganyan. 100,000 plus pala ang dyan. Pero mamaya namin i-share sa inyo. Napakabuti ng Lord. Nangyayari sa atin yan. Nakita natin yung purpose ng Panginoon kay Abram at Sarai pa lang noong time na yon. Mangyayari yung purpose ng Lord kapag sumunod ka. Mangyayari yung purpose ng Lord pag lumakad ka doon sa pinapag-go ng Lord sa iyo. Tanungin kita kapatid, paano kung hindi sumunod itong dalawang ito? Paano kung hindi sumunod si Abram? Di po nila mararanasan ito. I believe. Pero dahil sumunod si Abram, God had promised Abram, I will bless those who bless you. And him who dishonor you, I will curse. And here we see him holding true to this promise. Sabi, Pharaoh dishonored Abram by taking Sarai. So God afflicted him with plagues. Once Pharaoh figured out what was going on, he said to Abram, eto na sinabi ni Pharaoh, what is this you have done to me? Ano tong ginawa mo sa akin? Sabi, why did you not tell me that she was your wife? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Siguro isip-isip ni Abram, kaysa magsinungaling ako, quiet na lang ako. Oo nga, no? Ba't hindi? Talagang hindi siya nagsalita para hindi siya magsisinungaling nga. Sabi, why did you not tell me that she was your wife? Hindi mo sinabi na asawa mo siya. Why did you say? Sabi ni Abram, syempre para makuha ko yung Pero totoo, yun nga, magkapatid sila pag binasa po natin yung history. Sabi, why did you say she is my sister? So why I took her for my wife? Now then, here is your wife. Sabi, take her and go. Sabi, sige, kunin mo na nga yung asawa mo, umalis na kayo para tumigil na tong plague sa amin. Antindi, no? So Abram left Egypt. He got Sarai back and held on to everything the Egyptians had given him. Dala niya yung kanyang asawa, dala din niya yung mga ari-arian. Ang tindi naman ito ni uuwi ng pinagpala. Hindi uuwi ng luhaan. No, uuwi ng o sige, dali mo na asawa mo, isama mo na. Wala po dito sa istoryang ito, binawi ng Pharaoh. Wala. Kasi way ng Lord yun eh. Makikita natin, purpose talaga ng Lord yun eh. Tanong, kapatid, nangyayari ba sa iyo yan? Yung minsan, sige, dalin mo na to. O ito pa. Naku po, madalas pag pupunta po kami ng QC sa BS namin,
Ayan, alam nila Sister Gira yan. No, uuwi po kami, mga anong oras na talaga. Pero naman, marami namang mga bit-bit. Ako ang madadala. Kaya lang, si Sir Ellen suko gumagano Pang madiinan na, kailangan kaya yung puyatan. Sabi, Abraham's plan worked, but more importantly, God's purpose prevailed. Amen? Pwede sabihin natin, may plano si Abraham, pero ang nag-work at nag-prevail, ang nangyari, purpose ng Panginoon sa kanila. Amen? Kaya maganda kaya I encourage you, kapag sinabi ng Lord yan, huwag kang matakot lakaran. Amen. Huwag kang matakot lakaran. Pag yan ay sinabi ng Lord, pinasurrender ng Lord, lagi mong tandaan, lagi mo ilagay sa puso mo, may purpose si Lord. Kung ako dumadaan sa pagsubok na to, lagay mo sa puso mo, may purpose ang Panginoon. May itinuturo ang Lord sa akin. Amen. What does it mean for us? Abraham, they had an inconvenient stay in Egypt. Yan ang totoo. Sabi, and we're now on their way to promised land. The takeaway from this story would be that God was going to accomplish His purpose no matter what. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, mangyayari ang purpose ng Lord sa'yo? Kahit na anong mangyari, kahit na may pagsubok, kahit na may unos, may bagyo, kapag ang tinatayuan mo yung pinapatayuan ng Lord sa'yo, kapatid, mangyayari ang purpose ng Lord. God's purpose prevail. This means two things. Tandaan natin, we need to submit to God's purpose. Sabihin mo nga, submit. Sabihin mo ulit, submit. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, submit. No? We need to submit if you want to prevail at mangyari, mag-work yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Submit to God's purpose. Amen? There are many purposes we pursue. Ayan na. Yan ang challenge. Yan ang challenge. Marami tayong gusto. Marami tayong plano. Marami tayong dream. Hindi po masama yan. Pero tanong, yan ba yung purpose ng Lord? Tulad nito, ilang na lang po, ilang tulog na lang. 2026 na. Sila Israel, binibilang Ilang na lang Sabi niya kasi walang pasok daw nun. Ilang na lang, 2026 na. Kapatid, I encourage you, bago pa pumasok yung 2026, tanungin mo na ang Lord, Lord, ano po yung paghagawa niyo sa akin? Lord, ano yung purpose mo? Gawa ka ng tawag na to-do list? To-do list, to-do list. To-do list. Gumawa ka, bago pa pumasok yung 2026. Tanong mo sa Lord, Lord, ano yung purpose mo? Lord, ano po yung paggagawa mo? Targetin mo yon. This 2026, sinabi ng Lord sa'yo, mag-evangelize ka. Sinabi ng Lord sa'yo na gagamitin ka niya sa school. Sinabi ng Lord sa'yo, yung profession mo, gagamitin ka dyan ng Lord. Aba, lakaran mo yan. Katulad na sinabi ng Lord kay Abraham, so that you will be a blessing. Para ikaw ay maging blessing and ikaw din ay magiging pagpapala. Ikaw din ay pagpapala at mapagpapala. Amen. Ikaw din mapagpapala ka din. Pagpapalain ka din. Hallelujah. Hindi ka magiging blessing kung ikaw mismo hindi mo nararanasan na you are blessed. Naunawaan po ba natin yun? Hindi ka magiging blessing sa iba kung ikaw mismo nakikita mo sa sarili mo that you are not blessed. Kaya nga yung song o sinasabi sa word ng Lord, I'm blessed to be a blessing. Pwede mo ba sabihin yan?
I'm blessed to be a blessing. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. You are blessed to be a blessing. Kaya kapatid, kahit saan magpunta, pwede kang maging blessing. Because you are blessed. Hallelujah. We aren't promised successful careers, easy lives, or comfortable retirements. Hindi na. Hallelujah. Totoo, pwede tayong humarap po talaga sa mga pagsubok. Wala pong accepted dyan. Katulad ng naranasan ni Abraham. Amen? Katulad ng naranasan ni Abraham. Hindi po pinangako sa atin ng Diyos na sasabihin mong walang pagsubok. Ang totoo, pinaghahanda nga tayo ng Lord eh. Tinitrain nga tayo ng Diyos eh. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, submit, kapatid. Submit sa purpose ng Lord. But we often try to cram God down into these purposes instead of submitting to His purpose. Ano daw po madalas na ginagawa natin? Allah! Nakikipagtalo pa sa Lord, nakikipag-bargain pa sa Panginoon. Nagre-reklamo pa sa Diyos, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Pero alam nyo kay Abraham, wala doon sa Bible na nakalagay na nagreklamo ito si Abraham. Uminit ang ulo nung siya'y sumunod sa Lord. Nung siya'y nasa gitna sila ng famine, wala siya sinabi na, Lord, bakit naman kasi? Bakit naman mo ako gano'n? Sabi mo, i-bless mo ako at magiging blessing ako. Walang ganon. Pero sinasabi dito, madalas tayo daw po ganon. Yung wala ka nga lang o kulang yung budget mo, umiinit na ulo eh. Umiinit na eh. Eh lalo ngayon, naku po, December na. Naku po, iniisip mo na ngayon. Buti na lang daw, 500 pesos. Pero kapatid, sabi ko nga kahapon sa mga nandito eh. Ang totoo naman po yun. Sanay lang kasi naman yung mga tao na masahog, maano. Ang totoo nga ngayon, ang spaghetti. Pwede kang magmerienda ng spaghetti. Actually, totoo eh. May nabibiling mga ano lang, 149, 119. May mga ganun lang. Kaya lang, no, ang nangyayari lang kasi ngayon, masyado pong mag-react ang maraming tao. Siyempre, pag ikaw nag-i-spaghetti, talagang ang ano mo sa isipan mo, ganito yung presyong ginagastos mo. Bakit? May cheese ka, may cream cheese ka, may Nestle cream ka, may hotdog ka, may mushroom ka pa. Eh, ang Nestle cream, mahal talaga. Pero kung titipirin mo, talagang pwede kang makaano. Kaya lang po, kapatid, I encourage you, huwag kang masyadong mag-react sa mga ano. You are blessed. Amen? You are blessed. Ibig na makisali tayo sa mga ganun na 500, wala namang ano dyan eh, wala namang kaya dyan, wala namang mahal na ng bilhin. Kesa makisali ka sa mga ganyan, pag-pray mo ang ating bansa. At ang totoo, ang yaman naman ng Pilipinas. Nakita niyo 100 million? Nasa table, no? Ang tindi. Pero alam mo, ang mga Pinoy, sabi ko nga, ang mga Pinoy, kaya naman dumiskarte. Tama ba? Makikita mo, ang dami pa ring handa. Pero magrereklamo, ang mahal na ng bilihin. Pero may mga fruit salad, may buko salad, may fried chicken. Kaya you are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Bakit sa ibang bansa, baka hindi mo alam, meron pa silang tinatawag na mud cookies. Oh, ang kinakain, mud. Putik. Kaya daw pag kinain, galit daw. At sasabihin, I'm mad. Kala ko, no? Kapatid, kaya we are blessed. Kumakain ng pandesal.
Nagkakape ka. You are blessed. Kaya kung ganyan man po, huwag ka na makisali sa 500. Hindi. Pinagpala ka ng Lord. E di mag-share ka. Hallelujah. Pag gusto mo nga uminom ng mga coffee, ano bang mga tawag dyan? Yung mga ice coffee na yan, nakakabili ka nga eh. Amen. Eh ngayon yung mga ice coffee na yan, mga magkano na din yan? Mga 100 plus na din ata yung mga ganyan. 250. Oh, tignan mo. Kaya yung mga umiinom na yan, bibili halimbawa ng 8 a.m., hawak pa rin nila yun hanggang 8 p.m. Hawak nila yun hanggang gabi na yun. Ganun nun. Para sikat pa din, Kaya yung mga nagbablog Oh, hello guys. Hello guys, nandito. Hawak nila yun hanggang gabi na. Hello guys, tara, coffee muna tayo guys. Mula pa yun, umaga pa yun. Pero ang hinuhigop na tubig na. Pero kapatid, sabi dito, how do your purpose, for your life align with God's purpose? This is what it means to follow Christ as Lord. Yung ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Pag sinabi nating follow, pag humakbang ang Diyos sa kanan, hahakbang ka din sa kanan. Amen. Pag humakbang ang Diyos sa kaliwa, hahakbang ka rin sa kaliwa. Kung ano instruction ng Lord, yun yung ginagawa mo. Kung ano sinabi ng Lord, yun yung nilalakaran mo. Number 2, kanina sabi po, submit. Ngayon, we need to trust. Sabi mo nga, trust. Kanina, submit tayo, sumunod tayo. Ngayon, magtiwala ka na mangyayari ang purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kahit na parang ang tingin mo yung business mo, nagkaka-challenge. Pero kung yan ay purpose ng Panginoon at binigay ng Lord sa'yo, pagkatiwalaan mo yung purpose ng Lord. God's purposes will prevail in the entire world despite anger and violence. Sabi po yan sa Psalms. God's purposes will also prevail in our life. Good things and bad things will work together to accomplish God's purpose in our lives, kapatid, if you are a Christian. O pwede mong duktungan ng true Christian. Pwede po tayong makaranas ng challenge. Ginagamit din ng Lord yung challenge na yan para makita mo kung ano yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Sino po sa inyo nakakaranas ng challenge? Lahat tayo. Amen? Lahat tayo nakakaranas tayo ng challenge. But I encourage you, kapatid, surrender mo yung challenge mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo sa Panginoon, at hayaan mo na mangyari yung purpose ng Lord. Romans 8:28, basahin po natin hanggang 29, 1 to 3, fire. For those God foreknew, amen. Sabi, we know that in all things, God works for good. Sabi mo nga, God works for good. Yung ginagawa ng Diyos sa'yo, it's for your good. Challenge man yan, for your good yan. Amen? May nangyaring challenge. May itinuturo ang Lord. Baka may inaalis sa Panginoon. Bakit itinatama ka? Parang kami po, halimbawa, sa mga magulang. Pag pinalo yung anak, pinapaliwanag mo, bakit ka pinapalo? Minsan si Ahaba, pinalo namin. Oh, bakit ka pinalo? Because you love me. So naunawaan nila, dinidisiplina. Sinasabi ko talaga, dinidisiplina namin kayo kasi ayaw namin lumaki kayo ng hindi tama. At hindi yan good sa Lord, hindi gusto ng Panginoon iyan. Pag si Lord ang kumilos,
It's for your good. Si Paul, o nung siya'y si Saul pa lang, di ba nabulag po siya? Sasabihin mo ba na binulag lang siya ng Lord na walang purpose? Hindi. Nung siya'y nakita niya tuloy yung tunay na liwanag. At from Saul, siya'y naging Paul, na grabing ginamit ng Lord. Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. Kaya si Brother Bubot, ano kayang pangalan ni Brother Bubot na iba eh? Hallelujah. From Saul, naging Paul. From Abram, naging Abraham. From Sarai, naging Sarah. Hallelujah. Because nangyari at patuloy nangyayari ang purpose ng Lord. For those God foreknew, sabi He also predestined to conform to the image of His Son. Sabi mo nga, conform to the image of His Son. Yan po, kapatid. Yan po dapat yung laman ng puso natin to conform His likeness. Sabi dito, let's wake up each morning thinking. Pwede ba natin basahin to? 1, 2, 3, fire. Today, God is building His kingdom of Christ-like people. Today, He's going to make me a little more like Christ. I might experience inconvenience or danger, but I can know that God's purpose for me will succeed no matter what. Palakpakan natin ang Diyos. Makakaranas ka man ng inconvenience, delikado, mga challenge, pwede kang humarap sa ganyang bagay. Pero kapatid, trust in His process. Pagkatiwalaan natin yung purpose ng Panginoon. Sabi, God is the God of purpose. He has a plan with you sa atin. If you adhere to God, if you cling, if you enter into His plan and not He is you in yours, your purpose in your life will be fulfilled and He will not stop you, nor can any evil against you. You will live confidently. You will know that God is your rear guard. You will know that He goes before and behind you and is your protector. You will walk firm and confident because your God will give you security. We have to know who we are. Sinabi po ng Lord sa Psalms, for our God is our refuge. Siya po ang ating security. Kailangan alamin natin, sino ba tayo? Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo nga siya, sino ka? Hallelujah. Tayo anak ng Diyos. You have to have that certainty. See that you are going to collapse for what they have said about you. Pag ikaw ay makikinig sa mga sinasabi ng ibang tao patungkol sa iyo, kapatid, pwede kang mag-collapse, mag-fail. Ang pakinggan natin, tinig ng Diyos. Amen? When you understand that life is a test and full of training, you realize that nothing is insignificant to you. Yung buhay po natin is full of testing. Training, tinitrain tayo ng Diyos. Para tayong mga sundalo, hindi madali ang training ng mga sundalo. Alam natin iyan. Hindi madali. Pero yung mga hindi sumusuko, yun yung makikita mong nagsusuot na ng uniform. Yun yung makikita mong nagiging totoong sundalo. Even the smallest mishap have meaning for the development of your character. Every day is important and every second is an opportunity to grow and deepen your character to show your love and depend on God. Sabi, some tests, seems huge, overwhelming. Others do not even feel them, but they have eternal implications. Yan ang totoo. Iba-iba yung mga nagiging testing. May iba na parang antindi. Grabe, ang laki ng testing na ito. May iba naman na parang
Okay lang, pero nakikita niya, may testing. Pero lahat ng yan, may implication. James 1:12, basahin po natin, 1 to 3, fire. Blessed is he who resists temptation because when he is approved, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Sabihin mo nga sa katabi mo, resist. Sabi, resist the temptation. Hindi yung i-entertainin mo pa yung temptation. Sabi, resist it. Labanan mo. When he is approved, sabi, he will receive the crown of life. Hindi yung sasabihin mo na, o tukso, layuan mo ako. Hindi yan ang lalayo sa'yo. Totoo, lalapit sa'yo yan. Ikaw ang lumayo, ikaw ang tumalikod dyan at humarap ka doon sa purpose ng Lord. Pinapagawa ng Diyos. Jesus honored God by fulfilling His purpose on this earth. We honor it in the same way. Nakita po natin kung paano in-honor si Lord ang Panginoong Jesus. Bakit? Sinunod niya yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Nakita po natin, every time na binabasa natin yung Bible, nakita natin kung paano sumunod ang Panginoong Jesus. Even yung mga disciple ng Lord, bibilib ka, may encourage ka. Kung anong ginawa ng Panginoong Jesus, ganun din sila hanggang kahuli-hulihan ng kanilang buhay. Amen? At alam mo itong generation natin ngayon, pinapasa na sa atin, generation from generation to generation. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ngayon ang disciple ng Lord. Tayo ngayon ang disciple ng Lord. Kung paano yung mga disciples sumunod sa Panginoon, maging ganun din po tayo ngayon. Psalm 138 verse 8, basahin po natin, 1, 2, 3, fire. The Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hand. Sabihin mo sa katabi mo, mapufulfill purpose ng Lord sa buhay mo. Hallelujah. The ultimate goal of the universe is to show the glory of God. Para mapakita, yung makita mo nga lang yung mga magagandang tanawin dito sa mundo natin. Yung mamamangha ka. Kasi alam mo, yan ay likha ng Diyos. Sabi, the glory of God is the reason for the existence of everything, including your person, including us, including you. Amen. Kung nakikita natin ang glory ng Diyos sa mundong ito, kapatid, lalo dapat sa iyo. Lalo dapat sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo lang sa kanya, ideklara mo, grabe ang glory ng Lord sa iyo. Amen. Hallelujah. Nakikita dapat ang glory ng Lord. God did everything for His glory. Living for the glory of God is the greatest achievement. Kung ikaw man ay nakatapos ng college, maganda ang trabaho mo ngayon. Kapatid, that's not the greatest achievement. Ang greatest achievement ay yung glory ng Lord. Mamuhay ka sa glory ng Lord. Maggawa at malakaran mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. That's the greatest achievement. It should be the supreme goal of our lives. Because God says that we are His people, created for His glory. Pwede bang sabihin mo lang yan, we are His people, created for His glory. Amen. Tayo po ay nilikha ng Lord for His glory. Isaiah 43 verse 7, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, fire. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Hallelujah. You are created for His glory. Pwede bang sabihin mo yan sa katabi mo, you are created for His glory.
For the glory of God. Palakpakan po natin ang Diyos. Para ka sa glory ng Lord. Hallelujah. Mapakita mo yung goodness ng Panginoon, yung faithfulness ng Lord sa mundong ito. Kaya yung mga tao, minsan pag ikaw ay nakikita, ay sasabihin ng mga tao, ang tindi nyo, no, kahit na may problema, parang walang problema. Ang saya pa rin, nakakapag-church pa rin, hindi tumatanda. Wow! Sabi mo sa, pag may nagsasabi, sabi mo, for God's glory. Sabi Colossians 1:16, for by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Pinapaalalahanan tayo ng Diyos dito sa Colossians 1:16 na ito. You are for God, from God and for God and to God, para sa ating Diyos. Amen? Kinreate ka ng Lord, kinreate tayo ng Lord for His glory. Amen? Kamay mo for His glory. Amen? Yung mga mata mo, gamitin mo for His glory. Paa mo for His glory. Buhay mo, puso mo, isipan mo for His glory. Yung work mo ngayon, para sa kapurihan ng Diyos yan. Yung business mo ngayon, para sa kapurihan ng Panginoon yan. Amen! Hallelujah! Meron pong friend si Mami B. Nagtitinda siya ng meron silang business ng pandesalan. Tapos nakalagay dun sa may verse na, man shall not live by bread alone. Ang business niya, bread. No, ang galing eh. Nakalagay yung man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya ang pangalan ng nila, manna from heaven. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Si Pastor Jums meron din. Royal Mix. Mamaya nyo na makikita. May dala ka ba? Hallelujah. God is good. Negosyo mo, pamilya mo, para sa glory ng Diyos. Amen. Yung ikaw ay nagluluto at i-share mo sa iba, that's for the glory of God. Hindi para sa glory mo at maitaas ka. Si sister, ang hindi. Para sa glory ng Lord. Kaya kapag meron nag-aano sa'yo, nagko-compliment, bro, ang tindi naman ng mo. Thank you po, Lord. Salamat sa Diyos. Ibinabalik mo yung glory sa Panginoon. Ang tindi naman ng mga anak mo, salamat sa Panginoon. Ang tindi ng anak mo, siya na nagpo-provide. Glory to God. Sa Diyos ang papuri. Ang tindi ng negosyo mo, no? Sa Lord ang papuri. Pinagaling ka ng Diyos. Thank you po, Lord. Sa Diyos ang papuri. May pagsubok ako, sa Diyos pa rin ang papuri. Amen! Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Lord, in good times, even dun sa difficult times ng aming buhay, we give you back all the glory and praises. Kung titignan po namin yung buhay namin noon, parang ang hirap. Kung titignan namin yung buhay namin noon, parang walang hope. Pero kung titignan namin ang buhay namin ngayon, thank you, Lord. Because great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Salamat po for fulfilling your purpose sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Nakikita po namin yung blessing niyo po, Lord God, sa bawat isa. Salamat po, Lord. We acknowledge you, Lord God, sa aming mga buhay, sa mga trabaho, sa mga business. Lord, wala po ang lahat ng ito
kung wala po kayo sa aming buhay. It's all for your glory, Lord God. Salamat po sa mga blessings, Lord, na meron po kami. Salamat po. We know and we believe na yun po'y galing sa inyo. Galing po yan sa inyo, Lord. At maitaas po kayo, Lord God. Mananatiling kayo po ang itataas namin sa maliit, sa malaki, sa anumang sitwasyon na meron po kami, sa anumang pagpapalang meron po kami. Lord, lahat ng iyon for your glory, Lord God. Thank you po, Lord, sa inyong purpose. Thank you po, Lord. Teach us more, Lord, how to submit and to trust in your purpose. At yung purpose na ito, Panginoon, dinideklara po namin na hindi lamang po sa amin mangyayari ito, maging sa aming buong sambahayan, sa aming pamilya, sa mga kapatid, kaanak, sa asawa, sa pangalan ni Jesus. Dinideklara po namin na ang purpose niyo po yung mangyayari sa buhay ng bawat isa. Thank you, Jesus. Pwede bang pasalamatan mo ang Lord sa oras na ito? Kung paano binago ng Diyos, inangat ng Lord, pinagpala, inayos ng Lord ang buhay mo. Come on, give thanks to the Lord. For He is good. He is good. He is faithful. Hallelujah, hallelujah. Come on, pasalamatan mo lang ang Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah, maging trabaho mo, ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Yung provision, yung negosyo mo, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. He is good. He is good. He is good. Hallelujah. Thank you, Lord. Maging sa allowance mo, binibigay ng magulang mo sa iyo, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Hindi po kayo nagkulang. Kahit kailan, hindi po kayo nagkulang, O Diyos. Purihin ka at sambahin. Dakilain po ang iyong pangalan. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po. Salamat po. Patuloy po kaming titingala at titingalain, Panginoon, ang kabutihan at katapatan niyo po sa amin. At patuloy na ikaw ang itataas namin sa aming mga buhay. We love you, Lord. We love you, Lord God. We love you, Lord. Thank you po, Lord. In Yeshua's name.